Good day everyone. Today, we will be discussing about biomass energy power plant. So, ang i-represent nga natin ang biomass. So, kung isipin natin from the word bio and the mass, when it comes to biology, it means ginagamit natin ang makalat sa ating environment. So, para makagawa tayo ng electricity gamit yung mga organic waste materials. Ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang biomass power plant, paano ito yung working principle niya, and how can it help sa environment and the energy production. So, let's get on to it. So, dito, ang biomass power plant ay isang uri ng renewable energy facility. So, makikita natin, isa siyang type ng power plant. So, gumagamit ng organic waste materials. So, bilang fuel para makagawa ng electricity. So, kung isipin natin, ang organic waste materials lang ba ang ginagamit or gumagamit din siya ng coal, kagaya ng mga coal, para syempre ma-burn yung fuel natin. So, it comes lesson. So, madidiscuss natin to sa mga incoming next slide. So, kapag sinabi kasi nating biomass, ito yung mga materials na galing sa mga living or recently living organisms. Example nito, yung mga kahoy, mga sodas, yung mga agricultural waste tulad ng mga rice husk, yung mga corn stalks, yung mga balat ng mais. So, animal manure and food waste and municipal solid waste. So, isipin natin paano nagiging electricity yung mga ganyang kalat lang. So, unlike fossil fuels tulad ng coal at yung mga oil natin, so yung mga biomass, so makikita nyo dito sa picture na to, ay gumagamit siya ng mga iba't ibang organic waste materials niya. Kaya nagiging renewable na rin siya. So, dahil maaari itong mapalitan naturally over time. So, yun nga, ang mga fossil fuels, hindi naman siya unlimited, di ba? So, kung isipin natin ang biomass, ay parang unlimited na rin kasi sa sobrang dami ng kalat sa ating mundo, ay parang nagiging unlimited na rin siya. So, halimbawa na to, ang mga halaman niya at mga puno ay maaaring maitanim ulit pagkatapos gamitin. So, parang ganun yung nangyayari. So, ang purpose lang naman ng biomass power plant ay gawing useful electrical energy ang mga waste materials kagaya mga corn husk, yung mga iba't ibang mga tinatapon lang sa dagat, gano'n, sa mga rivers. So, para mabawasan din ito ang environmental pollution. So, dependent na tayo sa ating mga fossil fuels. So, in simple terms, so instead na itapon lang nga sa mga dagat, yung mga waste na yan, mga organic waste, pwede itong gawing source ng electricity. So, tandaan natin, magkaiba yung nuclear waste sa mga organic waste. So, ang ginagamit lang natin yung mga corn husk, gano'n, yung mga balat ng yung mga iba't ibang yung mga organic, hindi yung mga plastic. Kapag kasi mga plastic, nuclear waste na siya. So, nakaka-effect siya sa environment. So, dito sa may biomass energy, hindi siya nakaka-effect sa environment kahit ano. So, dito tayo sa next slide. So, ito nga pala yung itsura ng biomass power plant. So, parang ang linis tingnan kung titingnan natin. Naka-located lang siya sa hindi siya masyadong mabuildings. Pero, meron mga houses, nearby houses. Kasi hindi naman siya nakaka-effect sa environment. Kasi ang ginagamit ng biomass power plant ay yung mga organic waste nga. So, parang environmental friendly na rin siya. So, ngayon itatalakay natin kung paano naman nangyayari yung magic or yung pag-convert ng organic waste sa electrical energy. So, paano ba ang ginagamit nila? Binurn ba nila? Or paanong energy yung nangyayari doon? So, next slide tayo. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano siya gumagana nga. So, the working principle of the biomass power plant. So, ito ay yung gumagana lang naman sa pamamagitan ng pag-convert daw ng organic materials into electrical energy. So, paano nangyayari yun? So, una, kinukolekta muna nila yung
biomass materials tulad mga wood waste, agricultural residues, at pagkatapos nito ay nililinis nila at pinapatuyo daw para maging efficient yung pagka-combustion process. Kasi kapag halimbawa yung mga corn husk o yung mga ng buko, yung kapag kasi basa sila, hindi sila magiging efficient nga yung combustion nila. Kumbaga hindi masusunog ng maayos, hindi siya mag-disintegrate. So, sunod naman, sinusulod nga ang biomass sa loob ng isang boiler furnace. So, makita nyo dito sa mga next slides kung paano daw nangyayari yon. So, para makagawa ng malaking amount ng heat, energy, so ang heat na to, yung heat daw, yung init, ay ginagamit para gawing high pressure steam sa isang boiler, sa isang tubig. Ngayon, yung boiler na yon, magkakaroon siya ng steam. At doon na nangyayari, ang steam naman ay dumadali papunta sa steam turbine. So may steam turbine siya. So na-discuss naman natin kung paano gumagana yung steam turbine. Ngayon, yung steam turbine naman, pinapakiikot ito sa mga turbine blades. Yung steam na nang dumadaloy ay pinapaikot sa mga turbine blades. At doon na nangyayari yung pag-convert ng energy sa nakakabit niya sa generator. So, yun lang naman. Nagko-convert siya from mechanical energy into electrical energy gamit ang electromagnetic induction. So, finally naman, ang pinaka-generated electricity, so in simple terms lang naman, ay pinapadala sa mga power lines, sa mga homes, schools, industries, or yung mga ibang substations. Minsan dinodonate, binebenta sa mga substation. So, ang exhaust gases ay dumadaan sa mga filters para mabawasan ang pollution. So, ang naproproduce ng smoke, kumbaga, ay napupunta sa mga exhaust gases, syempre, para madumaan sa mga filters. Mabawasan ang ating mga pollution. So, next slide tayo. So, dito naman ang step by step, kagaya naman ng discuss natin kanina. So, ang unang step sa ating operation is kinokolekt nga ang biomass fuel. So, mas ani natin siya, mas pupukpukin, mas i-specify natin kung paano ito nangyayari. So, organic waste materials are gathered from farms, industries, forests, or households. So, example nga nito, yung mga rice husks from rice mills, sugarcane buggies from sugar factories, and wood waste from lumber factories, industries. So, ang sugarcane buggies, yun yung kapag piniga, di ba, para makuha yung sugar sa isang sugarcane, pinipiga nila. So, ang bamboo lang nun, yung sugarcane na napiga, yun yung ginagamit para maging biomass fuel. Ngayon, ang pangalawa, yung fuel preparation. So, the biomass is cleaned, dried, and sometimes shredded into smaller pieces para ma-improve yung combustion efficiency. So, hindi lang dapat kailangan tuyo, kailangan dapat maliliit para, syempre, malinis. At para maging mas shredded ng maayos. Para umapoy at madaloy sa steam turbine natin. So, dito naman yung number 3, the combustion process. And the number 4 is the steam generation. Ngayon, the heat from the burning biomass converting the water inside the boiler tubes into high pressure steam. So, nagiging high pressure steam siya. So, doon na nagkakaroon ng steam generation. So, ngayon, yung turbine na yun, iikot siya. At doon na nagkakaroon ng electricity. So, dito tayo sa next slide. So, as I said earlier, so dito nagkakaroon na ng high pressure steam, upflow sa steam turbine, and causes turbine blades to rotate. Ngayon yung turbine blades, bagaman mabagal siyang umikot, yung loob kasi nun, di ba nga, may gearbox siya. So, ang ratio ng pag-ikot ng steam turbine is kapag nakaisang ikot na isang steam turbine, ang gearbox daw, dahil may mga gear shaft sila, umiikot sila ng minsan 90 times, depende yun. So, mas malaki ang naproproduce ng electricity. Kasi ang gearbox, yun yung nagpapabilis ng revolution para makapag-convert sa generator para maging electricity. So, number 6, the electricity generation. And number 7, the transmission of electricity. And number 8, the exhaust and ash handling. Yun yung mga
excess na mga gases. So, para ma-pass siya sa filters at hindi lumabas sa ating environment. Kaya masasabi natin na ang biomass power plant ay environmentally friendly na rin siya. So, ash residues can sometimes be reduced as fertilizer. So, magagamit din siya bilang isang fertilizer. So, ito lang naman ang simple workflow ng operation. So, nakita nyo dito sa picture is, ayun, yung biomass na yun, makita nyo sa pinaka bottom left, ay pupunta sa burner. Ngayon, yung burner, pupunta sa boiler. Ngayon, yung boiler, pupunta sa yung steam ng boiler, makita nyo yung tubo dito, pupunta sa steam turbine. Ngayon, yung steam turbine, iikot na siya. At doon na magkakaroon ng generator and electricity. Ngayon, yung makita nyo sa ilalim dito, yun yung steam. Yung the high pressure steam. So, yan lang naman in simple terms. So, makita nyo din dito, may filter din. So, ito, ang chimney. So, ayun. So, meron din siya ng produce na excess smoke. So, ano lang siya, siguro mga onti lang yung na-produce ng smoke niya. So, ayun, biomass fuel to boiler, to steam, and to turbine, and generator, and ma-produce na yung electricity. So, good day everyone. I'm Richard Biding po. And proceed naman po tayo dito sa advantage and disadvantage of biomass energy. So, unahin na po natin dito sa advantage. Una po is yung renewable energy sources. So, isa sa pinakamalagang advantage po ng biomass energy is yung pagiging renewable po nito. Yung mga biomass materials po kasi is maaari pong mapalitan and mapag-produce po ulit sa pamamagitan po ng agriculture and forestry. Meaning po is habang may pagtatanim sa atang pamamahala ng resources, is tuloy-tuloy po yung supply ng biomass energy kumpara po sa fossil fuel na nauubos po. And next naman po is waste reduction. Sa waste reduction naman po, nakakatulong po ito sa biomass energy sa pagbawas po ng basura mula sa mga farms, industries, and households. And yung mga agricultural residues po tulad ng rice hucks, corn stalks, and animal waste is maaari po itong gawing source of energy sa halip po na itapon lamang po ito. So dahil po dito is nababawasan po yung pollution at mataas na at mas nagiging maayos po yung waste management. So, next naman po is lower carbon emission. So, dito po mas mababa po yung carbon emission ng biomass kumpara po sa coal at oil. So, habang lumalaki po yung mga halaman, sumisipsip sila ng carbon dioxide mula po sa atmosphere na sa pamamagitan po ito ng photosynthesis. So, kahit naglalabas ng carbon dioxide kapag sinusunog, yung mga biomass is nababalance po nito yung carbon na na-absorb po ng mga halaman habang po sila'y nabubuhay. Next naman po is yung reliable power supply. So, hindi po ito tulad ng solar and wind energy na nakadepende po sa panahon. So, ang biomass power plants po is kayang mag-operate continuously dahil sa maaaring i-restore yung biomass fuel, nagiging stable and reliable po yung supply ng kuryente para sa mga bahay at komunidad. So, para naman po sa ikalimang bahagi ng advantages is yung supports rural economy. So, ito po is nakakatulong sa biomass energy sa mga farmers po at rural communities dahil maaari po silang kumita mula sa pagbebenta po ng agricultural waste and biomass materials. And also lumilikha rin po ito ng nakakabuild din po ito ng trabaho sa transportation, plant operation, and also the maintenance. So, pagdating naman po sa disadvantages ng biomass energy, una na po dito yung pollution. So, kahit po mas environmental friendly po ito kaysa sa fossil fuel, is naglalabas pa rin po ito ng biomass burning ng smoke, carbon dioxide, and also harmful particles. Meaning, kapag wala pong maayos na pollution control system, maaari po itong makaapekto sa quality ng air at maaari pong makasama sa kalusugan ng mga tao.
Next naman po yung large land requirement. Siyempre po, kailangan po ng malaking lupain para po makapag-produce ng sapat na biomass materials dahil po maaari po itong makaapekto sa food production at magdulot po ng deforestation kapag hindi po maayos ang pamamahala sa lupa at mga resources. So, pangatlo naman po is yung high transportation cost. So, mahal po kasi yung pagkolekta, pag-store at pag-transport ng biomass material dahil po sa mabigat po yung mga ito. Meaning, kapag malayo po yung source ng biomass sa power plant, mas tumataas po yung operational cost. Next naman po is yung lower efficiency. So, mas bababa po yung efficiency ng biomass power plants kumpara po sa fossil fuel kasi mas marami pong biomass fuel ang kailangan po upang makagawa ng parehong amount of electricity na kaya pong i-produce ng coal at natural gas plants. Good day everyone, I am Yuan Santillana and ngayon i-discuss ko ang current trends in biomass. Dito sa kasalukuyan, isa sa pinakamalaking trend sa biomass ay ang tinatawag nating waste to energy technology. Kung mapapansin ninyo, malaking problema talaga sa maraming bansa ang basura. Kaya ang solusyon na ginagawa ngayon ng mga modernong biomass plants ay tinatransform nila ito para maging kuryente. So sa pamamagitan nito, nababawasan na ang mga basura at nagkakaroon pa tayo ng renewable energy source. Katulad sa mga bansa ng Japan, Sweden, and Germany, ang nangunguna ngayon sa paggamit at pagdevelop ng ganitong sistema dahil napakaganda ng waste management nila na nakakabit mismo sa kanilang power grid. Ang susunod naman na trend ay ang co-firing with coal, kung saan pinagsasama ng mga power plants ang biomass at carbon para mabawasan ang kanilang carbon emissions nang hindi na kailangan palitan o sirain ang mga lumang infrastructure. Sobrang practical nito kasi pwedeng gamitin agad ang mga existing na planta habang ginagawa silang mas eco-friendly at unti-unting lumilipat sa mas malinis na enerhiya. Bukod doon, andyan din ang advanced gasification na isang mas modernong paraan. Dito, imbes na direktang sunugin ang biomass, ginagawa muna itong isang uri ng gas na kung tawagin ay combustible gas. Mas efficient ang paraang ito at mas konti ang nagagawang pollution compared sa traditional na pagsusunog. Kaya naman nagiging mas malinis at mas kapaki-pakinabang ang pag-convert natin sa biomass. Pang-apat sa mga trend ngayon ay ang carbon neutral and sustainability goals, kung saan maraming bansa ang seryosong nag-i-invest sa biomass para maabot ang kanilang renewable energy at carbon reduction targets. Dahil ang biomass ay galing sa mga organic materials na nag-absorb din ng carbon habang lumalaki. Tinuturing itong malaking tulong para mabalance ang emissions ng isang bansa at labanan ang climate change. At ang panglima naman ay ang paggamit ng biomass pellets o yung mga pinagsama-sama at pinaliit na compressed biomass blocks. Sobrang sikat nito ngayon kasi kumpara sa mga hilaw na kahoy or agricultural waste na malalaki at madaling mabulok, itong mga pellets ay napakadaling i-transport, hindi malakas kumain ng espasyo at mas efficient silang sunugin, kaya mas sulit ang nakukuhang enerhiya. Dito naman tayo sa mga halimbawa ng pinakamalaking power plant sa mundo. So particular na itong Drax Power Station na matatagpuan sa United Kingdom. Noong una ay gumagana talaga ito bilang isang traditional na coal-fired o pinapatakbo ng carbon na planta. Pero kalaunan ay unti-unti itong kinonvert para mag-transition sa biomass power generation. Sa ngayon, umaabot sa bandang 2.6 gigawatts ang kanyang capacity na kaya mag-supply ng kuryente sa milyong-milyong kabahayan at ang ginagamit nilang pangunahing panggatong o fuel dito ay yung mga compressed wood pellets na nabanggit natin kanina, kaya napakalaking tulong nito sa pagbawas ng kanilang carbon footprint. So next naman ay ang Alhomen Scrap Power Plant. So ang Alhomen Scrap Power Plant, ito yung sa Finland na isa sa mga pinakamalalaking biomass fueled power plant sa Europe. Gumagamit ito ng
wood residues at peat bilang pangunahing fuel upang makagawa ng kuryente at init. So, ang wood residues ay mga natitirang mga materials mula sa pag-process ng kahoy at industriya pag-process ng mga kahoy at industriya ng kagubatan. Kaya nakakatulong ito sa pagbabawas ng basura at mas maayos sa paggamit ng natural resources. May capacity itong humigit kumulang 265 megawatts, kaya kaya nitong mag-supply ng kuryente sa maraming kabahayan at industriya. Isa rin itong combined heat and power plant, kaya ibig sabihin sabay itong gumagawa ng init at kuryente para mas mataas ang energy efficiency at mas konti ang nasasayang na energy. So, ipinapakita ng plantang ito pinapakita nito kung paano makakatulong yung biomass sa pagbawas ng mga sa pagbawas ng paggamit ng fossil fuels. So next naman po ay yung Iron Bridge Power Station. So ang Iron Bridge Power Station sa United Kingdom, ito ay dating coal-fired power plant. Sa kalaunan ay bahagyang ginawang biomass power plant. So dito sa halip na purong coal ang ginagamit o yung gagamitin, nagsimula itong gumamit ng wood pellets bilang renewable fuel source. Ang wood pellets ay mga pinagsiksik na biomass materials na mas malinis sunugin kumpara sa coal at mas mababa ang nilalabas nitong carbon emissions. So, yun nga, mahalaga yung plantang ito dahil pinapakita nito na maaaring baguhin ng mga lumang coal power plants upang mas maging environment friendly nang hindi na kailangan pang gumawa ng mga panibagong facilities. Sa paggamit ng biomass, nabawasan ng pollution habang patuloy pa rin nakakagawa ng kuryente. Kahit hindi na ito operational ngayon, naging mahalagang halimbawa ito sa paggamit ng biomass bilang alternative energy. So, pang-apat naman ngayon ay yung pang-apat sa largest biomass power plants ay yung Połaniec Power Plant. So, yan, makikita nga natin sa picture yung Połaniec Power Plant. So, ang Połaniec Power Plant sa Poland ay kilala bilang isa sa may pinakamalalaking biomass power generation unit sa buong mundo. Gumagamit ito ng agricultural waste at wood biomass bilang fuel sa paggawa ng electricity. So, kabilang sa agricultural waste ay yung mga tira mula sa pagsasaka tulad ng mga dayami at crop residues na maaari pang gawing pakinabang sa energy or paggawa ng energy. So, mahalaga yung plantang ito dahil nakakatulong ito sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions kumpara sa mga traditional coal-fired power plants. So, dahil renewable ang biomass materials, mas sustainable ito at hindi agad nauubos tulad ng fossil fuels. Dito nga, pinapakita ng Połaniec Power Plant na itong power plant na ito pinapakita na posible na ang malaking produksyon ng renewable energy gamit mga lokal na biomass resources. So, habang sa ginagamit niya yun, mga lokal na biomass resources, nakakatulong ito sa pangangalaga ng kalikasan. So, next naman ay yung biomass power plants in the Philippines. So, yung Philippines ay gumagamit rin ng mga biomass energy dahil marami itong agricultural waste mula sa pagsasaka. So, kabilang nga dito yung mga examples. So, katulad ng rice husk power plants, sugarcane bagasse plants, and coconut biomass facilities.
sa halip na yun nga ay itapon, ginagamit yung mga na-example na ito, ginagamit ito bilang fuel upang makagawa ng electricity. Mahalaga yung biomass energy lalo na sa mga agricultural provinces. Kasi dahil nakakatulong ito sa pagbawas ng mga basura at paglikha ng renewable energy. Sinusuportahan din naman ito ng Department of Energy upang mapalawak ang sustainable at pagiging environment friendly ng power generation sa bansa. So yun nga, overall, ang biomass power plants ay isang mahalagang renewable energy na tumutulong sa pag-convert ng organic waste tungo sa kapakipakinabang na energy. So, dahil nga dito, nababawasan ng waste pollution habang nakakagawa ng maasahang supply ng kuryente para sa mga tahanan at industriya. Yun nga lang, may kaunting emissions pa rin ang biomass plants. Patuloy namang pinapaganda ng modern technology ang kanilang efficiency at environmental performance. Mas nagiging malinis at mas sustainable ang proseso kumpara sa mga traditional fossil fuel power plants. So, habang mas maraming bansa ang naghahanap ng renewable at environment friendly energy resources, inaasahang mas lalago pa ang paggamit ng biomass energy sa future. So, ipinapakita nga nito na ang mga organic na mga basura o mga organic waste ay hindi lamang siya basta-basta o simpleng waste lang. So, kundi maaari ring maging mahalagang source ng energy para sa pagiging sustainable development.